Magandang araw sa inyo mga kasabong. And welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. So, this is a video appreciation of one of our bloodlines. So, ang bloodline na i-introduce ko sa inyo ngayon na hawak ko is a blue face hatch. So, itong hawak natin na to, ito yung pinakamatandang imported na blue face hatch, and very thankful tayo kay Sir Albert Madlambayan sa pagbigay niya sa atin ng broodcock na ito. So matanda na ito. Matanda na itong pure na imported na blue face hatch. So ito yung tatay ng lahat ng mga blue face natin. Ito yung tatay ng lahat ng mga blue face natin. Sa kanya nagmula, and nagagamit pa rin natin. Nakakapag-breed pa rin tayo pa isa-isa. So ito yung original. This is our original na blue face broodcock. Ayan, ginagamit natin kahit na talagang medyo nahihirapan na siya, nakakapagpalabas pa naman dahil healthy. So I have a fond appreciation sa mga old line. Ayan, tingnan nyo. Straight comb, ang laki ng ulo, medyo hindi siya kagandahang manok. Hindi siya kagandahang manok. Ayan. So, dito nagmula si Verdugo. Ayan, ito. Ito yung original. Ito si Verdugo. Tingnan natin. So, si Verdugo ang unang palabas natin doon sa original natin na blue face. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. So, tingnan natin ito. So, this is our Verdugo. So, si Verdugo, this is a 3 times winner na broodcock na blue face natin. This is a 3 times winner na broodcock. Ayan. So, mahaba ang pakpak niya, makapal ang buntot. This is a 3 years old already, si Verdugo, 3 years old. So, ito yung first generation ng palabas ng imported natin. Ayan. So, 3 times winner. So, nakita na natin ang mga anak nito sa crosses, nagpanalo. So, nagpapuro tayo ng marami. So, yung mga blue face natin ngayon, karamihan, anak nitong si Verdugo. Ayan. Meron pa itong isang kapatid na ginagamit natin. Meron pa itong isang kapatid na ginagamit natin. So, ito, hindi ko na ito ilalaban kasi iniingatan natin sila. Papadamihin na lang natin sila. Ang kapatid ni Verdugo na isa is 2 times winner din. Ayan. So, blue face hatch na 2 times winner din itong kapatid ni Verdugo. So, gumagawa tayo ng separate na pamilya galing sa kanila. Kasi proven na natin sila. Ayan. Straight comb. Pinalukan lang natin. Ayan. So, ito yung kapatid ni Verdugo. 3 years old din ito. 3 years old din ito. So, tingnan natin ito yung first generation. So, nakasalang to ngayon, ginagamit ko sa breeding. So, meron pa tayong second generation. Tingnan natin ang second generation. Kasi natutuwa ako sa kanila, pinapadami ko sila, although hindi sila gaanong kagandahan na manok. Hindi gaanong kagandahan na manok. Kasi, mula nung nauso ang social media, nauso na rin yung pagandahan ng manok. But later, I will tell you the story. Ayan. Ito yung anak ni Verdugo na ginagamit ko ngayon. Sa breeding. Pure na blue face hatch. So, nag-iisa lang itong natira natin kasi nakuha na ng mga buyers natin ang mga kapatid nito. So, nag-iisa na lang ito, and marami tayong bagong harvest na naman. Ayan. Balik na. So, the reason bakit gusto ko ang mga blue face hatch is because bumagay sila sa mga Bruce Barnett sweaters natin. They fight with purpose, they fight with clarity in mind. So, napansin ko, kahit itong sina Verdugo, yung mga anak nila nang ginamit ko sa crosses, talagang iba. So, kahit na tinalo, napilayan na sa kanan, talagang they have that will and desire to fight na hindi nararatel, hindi nawawala ang disiplina, malinaw ang utak. Kumbaga, you give them the mission to fight, you give them the mission to kill, they will do the job. Hindi sila yung pag tinamaan mo, minsan mararatel o mahimatay, dadamdamin nila, sindahan nila. So, itong may mga blue face hatch natin, pag tinamaan mo sila,
mas lalo silang nagagalit. Mas lalo silang gigil gumante, mas lalo silang gigil pumalo. But the number one traits I like about them is they fight with clarity and mind, and they punch with purpose. So talagang pag pumalo sila, madiin, lapat sa katawan. So baon na baon talaga ang tarik. Yan ang gusto ko sa kanila. Yan ang gusto ko sa mga blue, sa mga blue face natin na crosses, ano. So dito sa farm ko, talagang yan ang favorite cross ko sa mga Bruce Barnett sweaters natin. So sabi ko nga, nang nauso ang social media, nauso na rin yung mga manok na mga gwapo, sobrang ano. So okay naman yun. Kaya lang sa akin, nagkataon na kahit na medyo pangit kasi straight comb itong mga blue face hatch natin, talagang ito yung paborito ko among all the hatches kasi sila ang bumagay sa mga manok natin. And kung makikita nyo, ano, this is, kung mariresearch nyo, blue face hatch is an ancient blood. Ancient blood siya. Mula pa noong unang panahon na nilalaban ng mga Amerikano, lagi nang nababanggit ang mga blue face hatch. So magtataka nga kayo sa panahon ngayon, ano, marami nang naglabasan ng mga hatches and maraming lumalabas na mga straight comb. So ibig sabihin, genetically lumalabas yung influence ng blue face hatch sa kanila. Kasi ang blue face hatch are 99% straight comb na hatch. Bihirang-bihira kang makakita ng lalabas na P-comb sa pure na blue face hatch. Kailangan straight comb siya, ano, kasi yun ang phenotype characteristic niya. And it so happens na dito nga sa atin, yung nakuha natin is nagpapanalo as pure. So how much more pag na-cross, ano? Kasi nga, uulitin ko, yung mga dating mga laban ko, kaya ko nagustuhan itong mga blue face hatch kasi hindi sila tumatawid, ano? Pagposisyonan, babangga paakyat, babalik, babangga paakyat, babalik. So pag na-cross natin sa Bruce Barnett sweater natin, the same ang fighting style, mas athletic at mas madiin pumalo. So kumbaga kahit na straight comb sila, kahit na medyo pangit, medium station, doon pa rin ako sa mga blue face hatch. Kasi I never intend to fight them as pure. Nandun yung magic pag na-cross natin, half and half, 3/4, 1/4. And then yung influence nila, no? So nakagawa tayo ng separate na strain, no? Yung tinatawag natin na Airwolf sweater. So nabuo ko ang Airwolf sweater dahil sa influence ng mga blue face hatch na yon, ano. So talagang pinababa natin ang husto ang dugo ng blue face, nilak natin sa Bruce Barnett, naggawa tayo ng separate family. So lumabas na very outstanding sila, ano. Very outstanding. So I really love them. Kaya kumbaga hindi mawawala ang blue face hatch na to sa farm ko kahit kailan. And one more thing, ano, isa sa pinakagusto ko rito is yung gameness. Kahit na unahan mo sila, kahit na maparalyze sila, buhay na lang ang ulo, tutuka pa yan. So marami na akong labanan na encounter na ganyan, na pag may blue face hatch, buong buo yung confidence ko. Kahit na tamaan mo siya, maparalyze, madapa siya, buhay ang ulo, tutuka yan. So ilang beses ng laban na umabot pa sa tabla, ano, umabot pa sa tabla, or minsan na ipapanalo pa kasi napagod ang kalaban. Sila talagang nauuna pa silang tumuka, hihilahin ka talaga nila. And alam naman natin sa labanan natin dito sa Pilipinas, ang huling dalawang tuka ang nagdidiferensya ng panalo at talo. So yun ang pinakagusto ko sa blue face hatch natin. Kaya kumbaga dito sa naging pagbibreed natin sa kalaunan, sa katagalan, ito yung na-establish talaga natin na pinaka-the best na hatch na applicable sa mga manok natin, ano. Kasi yung mga manok na nag-champion sa World Slasher, yung ginamit ng the shipper ng mga manok, ilan doon ang mga Airwolf natin na talagang hindi nagsusugat sa banggaan, ano. So pinagtiyagaan natin siyang gawin, ano, pinagtiyagaan natin siyang gawin. So nung binabalikan ko ang mga records noon, so ito yun, sabi ko ito yun, kasi alam nyo, 2 years na tinawag na losing line ang manok ko dito sa amin. 2 years na losing line. So pinagtiyagaan ko, alam ko na kung anong kulang from the beginning, finormulate natin siya, and then ayun, so nakuha natin sa wakas. And then ngayon nga, sa mga laban natin sa kak season, stag season, nakikita natin ang consistency nila. And itong parating na World Slasher Cup, may entry ulit tayo. Grupo kami ni Nabalaro ulit, ano. So wala nang the shipper.
So kami na lang ni na RCF Balaraw ang magkakagrupo ngayon. So tignan natin. Sana samahan ulit ng swerte kasi magaan ang samahan ng grupo namin kasi kaka-champion lang nila last month sa 5 kak sa Pasay So talagang nakakatawa ang samahan. So sana magtuloy-tuloy. So ayun guys So sa mga magbe-breed na mga hatches, kung mayroon kayong mga modern na hatch, I think mas maganda na mag-infuse kayo ng ancient blood or old blood na blue face hatch kasi isa yan sa pinakalumang bloodline na available na kukunti na lang ang nagbe-breed ngayon, pero kung talagang ma-appreciate nyo, mabibreed nyo siya ng maayos, talagang gagana sa inyo, talagang magpe-perform sa inyo, mamahalin nyo sila kahit na medyo pangit ang hitsura. So ganun ko sila na-appreciate, kaya ngayon whatever happens, papadamihin ko sila. Sa inyo na ang gwapo, okay na ako dito sa mga blue face hatch natin. So yun guys, maraming salamat sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo sa World Slasher Cup.